Anyway, dumako tayo. Nako, eto yung mga DDS nananakot na po mga bossing. Kinakabahan na po tayo mga kababayan kasi daw po nag-resign na si VP Sara. Which is gustong-gusto daw po nila yun mga kababayan. Nung maalala ko nung merong Sara resign movement, no? Na inorganisa po ng mga kaibigan nating mga vloggers, pinagtawanan ho nila mga kababayan. Gustong ipamukha sa atin, hindi nyo mapagre-resign yan. So sa madaling salita po, mga bossing, nung mga panahon na yon, dahil konti lang ho ang dumalo, hindi naman si PBBM ang sumigaw doon para manghikayat no? Mga kapwa lang din natin mga vloggers, mga bossing. Oh. Di ho ba? Hindi kagaya nung mautog nila si PRRD. Tapos 6,000 lang po mga kababayan ang pumunta. 6,000, paunti ng paunti, hanggang sa ayun. Basketball court na lang. Full court ba? Hindi daw ho Half court lang daw po mga kababayan. Meron silang ipinapanakot po mga bossing. Dahil daw po nag-resign na si VP Sara, umpisa na daw po ng laban mga bossing. Dahil daw po nag-resign na si VP Sara, no? Bilang Department of Education o Secretary at Vice Chairman ng NTF-ELCAC, umpisa na daw po. Bumuka na daw po ang pakpak ng Agila, mga boss. Mga uto-uto ba kayo dyan? Ano pinagkakakanan ninyo? Di ba, ang tagal-tagal nang inumpisahan ninyo yung laban. Ano pa yung sinasabi nyo? Nag-resign na si Sara Duterte, kaya umpisa na ang laban. Matagal na kayong nakikipaglaban sa gobyerno Matagal na kayong kung ano-anong paninira. Lahat ng paninira, sinabi nyo na. Hindi pa ba laban sa inyo yon? Ano pa ibabato ninyo? Paubos na kayo ng paubos. Ang dami niyong iisipin kung ano-ano na naiisip ninyo. Bumuka na ang pakpak ng Agila. Umpisa na ang laban. Sabi ko ubos na yata yung ipambabalan ninyo Lahat nasalag na, lahat walang katotohanan, lahat walang mga ebidensya. Umabot pa kayo sa Senado. Pinagbigyan pa kayo sa Senado na hindi naman ho dapat. Ano pa kaya ilalabas nyo? Yung pulburon video, yan ba ang umpisa ng laban? Paulit-ulit na yan Di ho ba? Ang sabihin ninyo, kaya nag-resign ang BP dahil nga napag-alaman na yung mga edad 15 pababa, mga bossing, hindi yung mga edad 15 pababa na mga kabataan, mga kababayan, hindi makasabay ho doon sa mga nasa taktok. Kagaya ng mga Singapore, mga bossing. So ibig sabihin lang mababa ang quality ng edukasyon ng Pilipinas, mga kababayan. Anong pinagkakakana nyo? Kasi toxic na itong gobyerno na ito kaya nag-resign. Dapat lang mag-resign na si Sara Duterte. Ganun daw po mga kababayan. Ang dami niyong paikot Kung ano-ano yung mga pinapaikot ninyo. Akala nyo naman pati yung mga pro-government o yung mga loyalista at yung mga kakamping mapapaikot nyo. Kayo-kayo lang dyan. No? Imposibleng may mapaikot kayo. Sabi, wala Ito na talaga. Laban kung laban na. Tagal nyo nang lumalaban. Di ba? Sa unang pagkakataon, may nagawa ring kapaki-pakinabang sa Pilipino si VP Sara Duterte. Yung pag-resign niya bilang DepEd Secretary. Dapat matagal na dapat matagal na mga kababayan. Biruin nyo, nasayang pa yung mga araw at mga panahon na medyo naghintay-hintay pa. Pero wag ka. Yung pinagtatawanan nila, mga kababayan, na ano sabi nila? Yung Sara resign ninyo, wala. Napapakamot ako sa ulo sa inyo. Walang nangyari, kayo-kayo lang. Pero ayun, nag-resign si Sara Duterte.
Kamustahin naman natin yung ano yung iwinawagayway nyo, yung bago na pagsusulong nyo, sinasabi nyo, pupunta sa EDSA. Sabi nung matanda na may balbas dito, ewan ko kung sino yun, nandoon sa entablado, tas nasa baba si Eric. Si Ka Eric nasa baba, sabi, MAD! MAD daw po, mga kababayan. Marcos alis dyan. Ayun. Kamusta na ba yun? Kailan ba ulit? Magkakaroon ba ulit kayo ng pagpupulong dyan? Sa susunod, medyo liitan nyo na lang yung venue. Pwede na kayo siguro kapag kayong sa bahay-bahay nyo na lang. Kakaunti lang naman din ang uma-attend Oh. Nauna pa yung pagre-resign ng ating Vice Presidente. Di ho ba, mga kababayan? Kasi ramdam nila. Ramdam nila na talagang palpak ho at hindi kaya na patakbuhin ng Vice Presidente. Kaya mismong ho siya, mga kababayan, ayun, nag-resign na din po. Pero para sa kanila, ito na, ang leader ng oposisyon. Ayan na, mga kababayan. Ito na, ang umpisa ng laban. Sabi tuloy ni Maria Analisa Dumagat, ito, may laban pa ba sila? Ni walang nagawa sa DepEd, di nahiya sa nag-appoint sa kanya at sa mga guro. Magulang at estudyante dapat pinagsilbihan niya. Pawang bumoto rin sa kanya nung nakaraang eleksyon. Wala Hindi na uso yung people power. Baka masagasaan pa ho sila sa EDSA nun, mga kababayan, pagka yung nandoon sila. Aasikasuhin lang ang pogo business nila. Di na niya kasi matutukan, sabi nung kaibigan nating si Paulo Saison, mga bossing. Speaking of pogo, mukhang paubos. Sana ubusin na talaga yung pogo, mga kababayan. No? Sana matapos na po yung pogo. Kasi nakikita ho natin, mga boss chief amo, sir, sandamakmak yung mga kawawa doon sa loob. Sandamakmak yung mga nagiging biktima ng human trafficking, pangbubugbog, panggugulpe. Kawawa ho. Sabi ni Ma'am Teresita Price, finally, si Itok-Itok, no comment in West Philippine Sea. Nag-resign na, tender, loving care, or bumuk sa harap niya. Ang tunay na labanan ang eleksyon. Diyan tayo magkakatalo-talo, sir, no? Yan ang tunay na labanan niya po. Lalo na pagka pinagtapat-tapat mo yung mga kandidato. Parang yung mga kandidato nila diyan, mukhang yun yung mga bagong suswak sa inidoro ho, mga bossing. Diba? Yun yung mga bagong suswak sa inidoro. Sabi ni Angelita, bain ko, nakahabol din pang 356 likers po, Sir Mark. Ayan, i-like nyo lang po. 1,160 viewers, i-like nyo lang po itong stream natin, mga kababayan, upang sa ganun ma-shoutout ko yung inyong mga pangalan dyan. Pag kinalaban ni Sara Duterte ang PBBM admin, manawagan tayo na impeach as VP si Sara. Nako, kagaya po nito, mga kababayan. Ano po? Kakaunti lang ang pumunta pero madaming sumuporta. Naramdaman ho nila yan, mga bossing. Kaya naman po nag-resign din ang VP Sara. O baka, siyempre dahil nga 3% lang ang nakikita natin o yung base po dun sa PISA, 3% lang sa kabataang Pilipino ang nakakasabay, inunahan na po nila. Ano po, wala, palpak talaga